Pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na shift, si Jelly, isang mabait na waitress, ay ginamit ang huling $20 niya para ipambili ng hapunan para sa isang 65 taon na lalaking nag-iisa sa isang mesa. Ang matanda ay mukhang mahina, ligaw at tila lubos ng tinalo ng buhay. Wala siyang kamalay-malay na ang maliit na kabutihang ito ang magbabago sa lahat. Kinabukasan ng umaga, habang paalis na si Jelly papuntang trabaho, isang itim na Rolls Royce ang huminto sa harap ng kanyang maliit na apartment. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking kilalang kilala. Ang kanyang mukha ay makikita sa mga pabalat ng mga magasin. Isang bilyonaryo. Bakit siya naroon? At paano niya nalaman ang pangalan ni Jelly? Matagal nang nagtatrabaho si Jelly sa night shift sa Mel's Diner. Sanay na siya sa pagod ng mga paa, malamlam na kape, at walang katapusang kalabog ng mga pinggan sa mga mesa. Noong gabing iyon, halos walang tao sa diner. Kumukurap-kurap ang neon sign sa labas habang marahang pumapatak ang ulan sa mga bintana. Napabuntong hininga siya habang minamasahe ang sentido. Iniisip kung paano niya babayaran ang renta niya na malapit ng sumingil at halos wala pa siyang sapat na pera. Doon niya napansin ang isang matandang lalaki. Mga 65 taon na. Nakaupong mag-isa sa isang sulok. Nangangatog ang kanyang mga kamay habang hawak ang tinidor. Ang kanyang mahabang puting balbas ay magulo at ang kanyang damit ay gusot at luma. May kung anong pamilyar sa kanya, pero hindi niya mawari kung saan niya ito nakita. Nakatitig ang lalaki sa menu, paulit-ulit na binabaliktad na para bang umaasang magbabago ang mga nakasulat. Nilapitan siya ni Jelly, pinilit ngumiti. "Hello po, may gusto ho ba kayong orderin?" Tanong niya. Tumingala ang matanda. Ang kanyang bughaw na mga mata ay puno ng malungkot na katahimikan. "Isang tasa lang ng kape, pakiusap." Mahina nitong tugon. Nag-alinlangan si Jelly. Halatang halata na hindi pa nakakakain ng maayos ang matanda sa loob ng ilang araw. Nasakta ng puso niya para sa matanda. Pero alam niya ang patakaran. Bawal magbigay ng libre. Pero may kung anong boses sa loob niya ang nagsabing huwag niya itong baliwalain. "Sige po," sabi niya at naglakad palayo. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya. Dala ang isang mainit na pinggan ng meatloaf, mashed potatoes at green beans. Inalapag niya ito sa harap ng matanda. "Hindi ko naman in-order to." Gulat na sabi ng matanda. "Libre na po," sagot niya habang kumikindat. Napaluha ang mga mata ng matanda. Saglit siyang nag-alinlangan bago hinawakan ang tinidor at kumain. Pinanood siya ni Jelly habang may nagbago sa kilos ng matanda. Para bang sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may nakakita sa kanya. Hindi lang bilang isang matanda, kundi bilang isang taong mahalaga. Habang kumakain, tumingala ang matanda kay Jelly. "Anong pangalan mo?" tanong nito. "Jelly po," sagot niya. "Salamat, Jelly," mahinang sabi niya. Tumango lamang si Jelly. "Wala po yun. Kumain po kayo ng mabuti ha." Naglakad siya palayo bago pa man makasagot ulit ang matanda. Ang puso niya ay gumaan. Kahit alam niyang ginastos niya ang kanyang huling $20. Pagbalik ni Jelly para linisin ang mesa, napansin niyang wala na ang matanda. Isang maliit na napkin ang naiwan sa lugar kung saan naroon ang kanyang pinggan. Pinulot niya ito at marahang binuksan. Nakasaad doon, "Ang kabutihan ay hindi kailanman nababaliwala." Napakunot noo si Jelly habang paulit-ulit na binabasa ang mga salita. Sino siya? At bakit ang mensaheng ito ay mas parang isang pangako kaysa sa isang simpleng pasasalamat? Nung gabing iyon, umuwi si Jelly ng pagod ngunit
may kakaibang kapanatagan sa puso. Kinabukasan, habang lumalabas siya ng kanyang maliit na apartment, isang kotse ang huminto sa harap niya. Hindi basta-bastang kotse, kundi isang makinis na itim na Rolls Royce. Bumukas ang pinto at bumaba ang lalaking nakita niya kagabi sa diner. Napasinghap si Jelly. Hindi makapaniwala sa nakikita. Ang parehong matandang halos hindi makabili ng isang tasa ng kape. Ngayon ay bumababa sa isang sasakyang mas mahal pa marahil kaysa sa buong gusali ng kanyang apartment. Wala na ang mga luma at gusot na damit nito. Nakasuot na siya ngayon ng isang perpektong tinernuhan at mamahaling suit. Maayos na rin ang kanyang puting walbas at kumikislap sa sikat ng araw ang kanyang sapatos. Hinila ni Jelly ang kanyang coat palapit sa katawan niya habang isang driver, nakasuot ng malinis na uniforme, ang maayos na isinara ang pinto ng kotse. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Bakit siya narito? Ngumiti ang matanda ng marahan. "Magandang umaga, Jelly," sabi nito. Napapikit si Jelly. Pilit pa ring nilulunok ang kanyang pagkabigla. Magandang umaga rin po," sagot niya. Lumapit ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Pasasalamat, pagkilala. "Hindi ko pa nipapasalamat ng maayos ang ginawa mo kagabi," sabi nito. Umiling si Jelly. Litong-lito pa rin. "Isang pagkain lang naman po yun. Hindi nyo na kailangang..." Itinaas ng matanda ang kamay. Pinatigil siya. "Hindi lang pagkain yun. Isa yung kabutihan. Sa panahong labis ko itong kailangan." May kung anong bumara sa kanyang lalamunan sa mga salitang iyon. Ngunit bago pa siya makasagot, itinuro ng matanda ang kotse. "Pwede mo ba akong samahan sa isang biyahe?" Ang bawat makatwirang parte ng kanyang isipan ay sumisigaw na huwag. Hindi niya kilala ang lalaking ito. Ngunit may kung anong boses nito sa presensya niya na nagpaparamdam kay Jelly ng kakaibang seguridad. Laban sa lahat ng lohika, tumango siya. Sumakay siya sa mamahaling sasakyan at umupo sa malambot na leather seat. Kasunod ang matanda. Amoy mamahaling balat ng isang pabangong hindi niya mapangalanan ang buong loob ng sasakyan. Maayos na pinaandar ng driver ang sasakyan at mabilis na naglaho sa paligid ng bintana. Ilang minuto lang ang lumipas at huminto sila sa harap ng isang marangyang gusali sa downtown. Isang lugar na dati nakikita lang ni Jelly sa mga pelikula. Mga marmol ang sahig, naglalakihan ang mga bintanang salamin at mga taong nakasuot ng mamahaling suit ang naglalakad ng may layunin. Inakay siya ng matanda papasok at ang receptionist ay yumuko ng may matinding paggalang sa kanya. "Mr. Harrison, narito na po ang inyong bisita," sabi ng receptionist. Napakislot ang sikmura ni Jelly. Mr. Harrison, parang pamilyar ang pangalang iyon, pero hindi niya agad matandaan kung saan niya ito narinig. Pagkatapos ng mabilis na sakay sa elevator, lumabas sila sa isang napakalawak na opisina. Mula sahig hanggang kisame, ang mga bintana ay tanaw mula roon ang buong lungsod. Itinuro ng matanda ang isang makinis na leather na upuan para kay Jelly at siya naman ay umupo sa kabilang dulo ng mesa. "Jelly," wika ng matanda habang magalang na pinagsalikop ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. "May iaalok ako sa iyo." Bumilis ang tibok ng puso niya. "Isang alok," tumango ang matanda. "Alam mo, hindi ako palaging katulad ng lalaking nakita mo kagabi. Noon, nasa akin ang lahat. Pera, kapangyarihan, tagumpay. Pero dumating ang buhay at nawala ang lahat ng pinakamahalaga sa akin. Gumuho ang mundo ko. Pinabayaan ko ang lahat, pati na rin ang sarili ko." Hindi inaasahan ni Jelly ang bigat ng mga salitang iyon. Nanikip ang kanyang lalamunan. Nagpatuloy si Mr. Harrison, bahagyang yumuko pasulong. "Ang gabing iyon, ang unang pagkakataon sa napakahabang panahon na may tumingin sa akin ng may kabutihan.
hindi awa. Hindi niya namalayan na umahawak na pala siya sa gilid ng upuan. Hindi niya akalaing ang simpleng hapunan kagabi ay may ganitong epekto. Iaalok ko sa iyo ang isang trabaho. Wika ng matanda, isang totoong karera. Napakurap si Jelly. Trabaho? Sa lugar na ganito? Pero, waitress lang po ako. Mahina niyang sagot. Ngumiti si Mr. Harrison. Hindi na ngayon, kung tatanggapin mo ang alok ko. Napatingin si Jelly sa kanyang mga mata. Pilit na inuunawa kung bakit isang simpleng pagkain kagabi ay humantong sa isang ganitong pagkakataon. May kung anong boses sa loob niya ang nagsasabing ito pa lamang ang simula. Nanginginig ng bahagya ang mga kamay ni Jelly habang tinititigan ng lalaki sa harap niya. Ang bigat ng kanyang mga salita ay bumalot sa kanya na parang makapal na ulap. Isang trabaho sa isang kumpanyang para lamang sa mga profesional at mahuhusay, hindi sa tulad niyang simpleng waitress. Nilulok niya ang tuyong lalamunan. Hindi ko po maintindihan. Bulalas niya. Hindi niyo po naman ako kilala. Umupo si Mr. Harrison ng maayos sa kanyang silya. Nag-iisip. Alam ko na ang sapat. Sagot niya. Alam ko na nang makakita ka ng isang taong nahihirapan. Hindi ka umiwas. Hindi mo siya hinusgahan. Hindi ka nagalinlangan. Kumilos ka ng may kabutihan nang walang hinihintay na kapalit. At yan ang klase ng tao na gusto ko sa aking kumpanya. Umiling si Jelly. Pero wala po akong karanasan. Hindi pa po ako nakapasok sa kahit anong opisina. Hindi ko po alam kung paano magsisimula. Ngumiti ng bahagya si Mr. Harrison. Diyan ka nagkakamali. Sagot niya. Ang karanasan, matututunan. Ang kasanayan, kayang ituro. Pero ang puso, ang tunay na malasakit, yan ang bihira. Hindi yan kayang ituro. At ikaw, Jelly, taglay mo na ang bagay na pinagsisikapan ng iba sa loob ng maraming taon. Ramdam ni Jelly ang bigat ng kanyang mga salita. Dumadaloy hanggang sa kanyang puso. Ngunit, nariyan pa rin ang pag-aalinlangan. Ano po ba talaga ang gagawin ko? Mahinang tanong niya. Lumalim ang ekspresyon ni Mr. Harrison. Gusto ko na tumulong ka sa akin na bumuo ng isang bagay na may saysay. Maraming kumpanya ang puro tubo ang iniisip. Nakakalimutan ang tunay na halaga ng mga tao. Nakakita na ako ng napakaraming tao na nawala ng lahat dahil walang nagmamalasakit sa kanila. Gusto kong baguhin yan at naniniwala akong ikaw ang makakatulong sa akin. Mabilis ang pag-iikot ng isip ni Jelly. Hindi lang ito basta alok ng trabaho. Ito ay isang bagay na mas malaki. Isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Pero, kaya ba talaga niya? Hindi ko po alam kung ako ang tamang tao para dito. Mahinang pag-amin niya, halos pabulong. Tahimik siyang pinagmasdan ni Mr. Harrison ng ilang sandali bago abutin ang isang folder mula sa drawer ng kanyang mesa. Dahan-dahan niya itong itinulak papunta kay Jelly. Eto, iuwi mo, sabi niya. Basahin mong mabuti. Kung sa tingin mong hindi ito para sa'yo, ayos lang. Pero kung kahit isang segundo man lang naisip mo na makakagawa ka ng pagbabago dito, bumalik ka bukas. Nag-alinlangan si Jelly bago inabot ang folder. Ramdam niya ang bigat nito. Parang isang sangang daan na hindi niya inaasahan sa kanyang buhay. Tumayo siya. Nag-aalangan pa rin siya. Puno ng tanong sa isipan. Salamat po. Mahinang sabi niya. Tumango si Mr. Harrison. May isang uri ng pag-unawang nakasulyap sa kanyang mga mata. Ano man ang piliin mo, Jelly, tandaan mong higit ka pa sa iniisip mo. Lumakad si Jelly papunta sa elevator habang kumakabog ang kanyang dibdib. Paglabas niya ng gusali,
Sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin. Isang matinding paalala na totoo ang lahat ng nangyari. Katatapos lang ng siyang alukan ng oportunidad na pinapangarap ng iba sa loob ng maraming taon. At kahit ganoon, pakiramdam niya ay parang hindi siya nababagay doon. Nang gabing iyon, nakaupo si Jelly sa kanyang maliit na mesa sa kusina. Nakatitig lamang sa folder na nakapatong sa harapan niya. Buong buhay niya, naglingkod siya sa iba. Nagsusumika para lang makatawid sa susunod na ship sa susunod na tip. At ngayon, may isang taong nagsasabing kaya niyang gumawa ng higit pa. Nagatubili siyang buksan ang folder. Nasa loob nito ang mga dokumentong nagpapaliwanag ng misyon ng kumpanya, ilang detalye ng pinansyal na aspeto, at sa ilalim, isang kontrata na may nakalimbag na pangalan niya. Napatigil siya ng hininga nang makitang nakasulat na sahod. Higit pa ito sa lahat ng kinita niya sa buong buhay niya. Hindi siya makatulog ng maayos ng gabing iyon. Tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Mr. Harrison. Naririnig niya ang kanyang mga salita. Pagsapit ng umaga, wala pa rin siyang tiyak na sagot. Pero habang nakatayo siya sa harap ng salamin, tinititigan ang refleksyon ng isang babaeng tila taunang nagtitiis at nagsusumikap. Napagtanto niya ang isang bagay. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may pagpipilian siya. At yon ang nagbago sa lahat. Nakatayo si Jelly sa harap ng matayog na gusali na may mga salaming pader. Mahigpit niyang hawak ang folder na buong gabi niyang pinag-aralan. Ang buong lungsod ay abala. Mga sasakyan, nagmamadaling dumaraan. Mga taong mabilis ang lakad papunta sa kanilang destinasyon. Pero si Jelly, tila nakapako sa lugar. Nasa pagitan siya ng dalawang magkaibang buhay. Pwede siyang tumalikod, bumalik sa diner, at magpanggap na parang walang nangyari. Ang idea ay nakakatukso. Pamilyar ang diner, mahirap ang trabaho doon. Pero ito ay tiyak at alam na niya ang takbo. Ngunit ito, ang katanungang ito, ay nakakatakot. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang dahan-dahan siyang humihinga palabas. At bago pa niya mapigilan ang sarili, tinulak niya ang sarili papasok sa mga pintuan. Malinis ang labi, makintabang marmol na sahig at matatayog ang mga bintana. Nakaramdam siya ng liit habang naglalakad. Pero hindi siya huminto. Napatingin ng receptionist at ngumiti. Ina-expect ka na ni Ginoong Harrison. Diretsuhin mo lang, sabi nito. Napahinto ang kanyang paghinga. Inaasahan pala siya ni Ginoong Harrison na babalik. Ang ideyang iyon ay nagdala ng panibagong alon ng kaba habang siya'y lumalakad papunta sa opisina. Sa loob, nakaupo si Ginoong Harrison sa kanyang mesa. May tasa ng kape sa harap niya. Nang makita siya, bahagyang ngumiti ito. Natutuwa akong bumalik ka, sabi nito. Maingat siyang umupo. Mahigpit na hawak ang folder. Binasa ko na ang lahat. Mabilis niyang sambit bago pa niya mapigilan ang sarili. At hindi ko alam kung handa na ako para dito. Hindi ko alam kung sapat na ako. Yumuko si Ginoong Harrison at maingat siyang tinitigan. Ano ba sa tingin mo ang kailangan para maging handa? Tanong niya. Bubukas sana ang bibig ni Jelly pero wala siyang maisagot. Nagpatuloy si Ginoong Harrison. Sa tingin mo ba, handa ako nung sinimulan ko ang kumpanyang ito? Nagkamali ako. Nagduda ako sa sarili ko pero natuto ako. Ikaw rin, matututo ka. Hinagod ni Jelly ang gilid ng folder habang nag-iisip. Binibigyan siya nito ng pagkakataon. Isang bagay na hindi pa naibigay sa kanya ng iba. Matagal siyang natahimik bago marahang bumulong. Paano kung mabigo ako? Kung mabibigo ka, sabi ng Ginoong Harrison, tatayo ka ulit. Ang tunay na kabiguan ay ang hindi kailanman sumubok. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang tumango. Sige, mahinang sabi niya, susubukan ko.
Ngumiti si Ginoong Harrison at itinulak ang isang kontrata papunta sa kanya. "Welcome sa team," sabi nito. Nang kunin ni Jelly ang ballpen, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, pero pinirmahan niya ang kanyang pangalan. Parang hindi totoo. Parang pumasok siya sa buhay ng ibang tao. Ang mga sumunod na araw ay nakakapagod. Lahat ay bago. Mga meeting, papeles, schedule. May mga sandaling nalilito siya. May mga oras na kine-question niya kung tama ba ang naging desisyon niya. Pero sa tuwing aakyat ang pagdududa, pinaalala niya sa sarili kung bakit siya naroon. Sa ikatlong araw niya, ipinatawag siya ni Ginoong Harrison sa opisina nito. "Gusto kitang ipakilala sa isang tao," sabi niya. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at bumukas ang isang matandang babae na may mabait na mga mata at mainit na ngiti. "Jelly, ito si Mrs. Green," sabi ni Ginoong Harrison. Siya ang namumuno sa isang shelter para sa mga pamilyang nawala ng lahat. Sigurado kung may inspire ka sa kanyang trabaho. Nakinig si Jelly habang kinukwento ni Mrs. Green ang tungkol sa mga taong tinutulungan nila at ang mga pagsubok na kinakaharap ng mga ito. Nakakalungkot pero makapangyarihan din. Nang matapos ang meeting, may naramdaman siyang pagbabago sa sarili. Ilang taon na siyang nabubuhay lang para makatawid. Hindi iniisip na kaya pa niyang makagawa ng higit. Pero ngayon, nakita niya ang epekto ng kabutihan sa buhay ng ibang tao. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa kanyang apartment, napagtanto niyang hindi na siya ang parehong taong pumasok sa diner. Ilang araw lang ang nakalipas. May nagbabago sa loob niya at sa unang pagkakataon, handa na siyang yakapin ito. Mas maaga siyang dumating sa trabaho kinabukasan. Kabado pero excited. Ang mga nakaraang araw ay sobrang puno. Mahabang oras ng trabaho, mga meeting, at isang matarik na learning curve. Pero may nabago na sa loob niya. Ang dating puro pag-alinlangan ay napalitan ng tahimik na determinasyon. Ang kaba na minsang naramdaman niya ay naroon pa rin, pero ngayon ay sinamahan na ito ng isang bagong damdamin. Isang layunin na hindi pa niya kailanman naranasan. Naglakad siya papunta sa opisina. Binati ang receptionist at nagtuloy sa kanyang mesa. Isang makapal na file ang naghihintay sa kanya. Puno ng impormasyon tungkol sa susunod na malaking proyekto ng kumpanya. Isang proyektong ipinagkatiwala sa kanya na Ginoong Harrison para pamunuan. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Ngunit sa halip na takot, determinasyon ang nangingibabaw. Isa-isa niyang binuklat ang mga pahina. Mabilis na sinisipat ang mga detalye. Isa itong community initiative na naglalayong tumulong sa mga pamilyang nahihirapan makahanap ng matatag na tirahan at trabaho. Binasa niya ang mga estatistika, mga case study, at ang inaasahang epekto ng proyekto. Bawat salita ay tumatama sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi lang ito isang ordinaryong negosyo. Ito ay tungkol sa pagbabago ng mga buhay. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Napatingala siya at nakikita si Ginoong Harrison na nakatayo roon. Ang karaniwang seryoso nitong muka ay bahagyang lumambot, waring puno ng pagmamalaki. "Kamusta ang pag-a-adjust mo?" tanong niya habang pumapasok. Huminga ng malalim si Jelly at ibinaba ang file. "Marami pong kailangang matutunan," sagot niya. "Pero natututo naman po ako." Tumango si Ginoong Harrison at naupo sa harap niya. "Yun lang ang hinihiling ko," sabi niya. Nagkaroon ng maikling katahimikan bago siya muling nagsalita. "Hindi ko sinabi ang buong kwento noong una tayong nagkakilala." Kumunot ang noo ni Jelly. Hinihintay ang kanyang pagpapatuloy. "Hindi ako palaging ganito," sabi ni Ginoong Harrison. "Noon, isa rin akong batang pilit na nagsusumikap mabuhay. Nawalan kami ng lahat. Ang nanay ko ay nagtrabaho ng mahabang oras sa isang diner tulad ng ginawa mo. Hanggang isang araw, may isang tao na nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Binago noon ang buhay namin." Napigil ang paghinga ni Jelly.
Ang mga salita nito ay tumama ng direkta sa kanya, parang isang salamin na nagpapakita ng sarili niyang paglalakbay. Yun ang dahilan kung bakit ko ginagawa ito. Patuloy ni Ginoong Harrison. Kung bakit ako namumuhunan sa mga taong nagpapaalala sa akin kung saan ako nang galing. Nakikita ko sa iyo ang isang tao na hindi sumusuko, gaano man kahirap ang buhay. Nilunok niya ang bumabara sa kanyang lalamunan. Ramdam ang emosyon sa kanyang dibdib. Hindi ko po alam kung anong dapat kong sabihin. Mahina niyang sabi. Hindi mo kailangang magsalita. Tugon niya na may punting ngiti. Ang mahalaga, ipagpatuloy mo lang ang paglakad pasulong. Nanatili sa isip ni Jelly ang mga salitang iyon. Kahit matapos na ang pag-uusap nila, inalala niya ang kanyang ina, ang mga paghihirap na pinagdaanan nila, ang mga gabing iniisip niya kung kailan ba magiging maayos ang lahat. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, may nahanap siyang sagot. Kinagabihan, natagpuan niya ang sarili sa labas ng diner kung saan siya nagtrabaho ng maraming taon. Kumukutikot-titap ang neon sign, nagbibigay ng mainit na liwanag sa kalsada. Pumasok siya at ang pamilyar na amoy ng kape at inihaw na pagkain ay umakap sa kanya na parang isang matagal ng kaibigan. Si Maggie, ang matandang waitress na minsang naging mentor niya, ay napatingala at napasinghap. Jelly, anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Jelly at umupo sa isang booth. Kailangan ko lang alalahanin kung saan ako nagsimula. Sagot niya. Umupo si Maggie sa tapat niya. Maingat na pinag-aaralan ang kanyang muka. Iba ka ngayon, sabi niya. Mas masaya ka. Siguro nga, pag-amin ni Jelly. Pero higit pa roon, pakiramdam ko na nasa tamang lugar na ako. Hinawakan ni Maggie ang kanyang kamay at marahang pinisil. Alam kong para sa mas malaking bagay ka talaga, sabi niya. Habang nag-uusap sila, napagtanto ni Jelly ang isang mahalagang bagay. Hindi na lang siya basta nabubuhay para makaligtas. Nabubuhay na siya para sa sarili niya. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sabik siya sa kung ano pa ang darating. Matagal siyang nanatili sa booth. Dahan-dahang umiinom ng kape habang nilulukob ng mga alaala. Bawat sulok ng diner ay puno ng kwento. Mga gabing pagod na pagod siya. Mga umagang puno ng determinasyon. At napakaraming sandali ng kabutihan mula sa mga estrangherong walang kamalay-malay kung gaano kahirap ang kanyang pinagdaraanan. Ang lugar na ito ang naging pundasyon niya. At ngayon habang nakaupo siya dito na may bagong hinaharap, napuno siya ng matinding pasasalamat. Pinagmasdan siya ni Maggie. May ngiti ng pag-unawa sa labi. Parang hindi ka lang basta dumaan dito para magbalik tanaw, sabi nito. Bahagyang iniiling ang ulo. Iba ang kinang ng mga mata mo. Tumawa si Jelly. Anong kinang? Yung kinang ng mga taong natagpuan na ang layunin nila, sagot ni Maggie. Huminga ng malalim si Jelly at ibinaba ang tasa ng kape. Sa tingin ko, natagpuan ko na nga. Ikinuwento niya kay Maggie ang tungkol sa bago niyang trabaho, ang pagkakataong dumating sa kanya dahil sa isang simpleng kilos ng kabutihan. Ikinuwento niya si Ginoong Harrison ang kanyang nakaraan at kung paano nito nakita ang potensyal sa kanya, isang bagay na hindi pa niya lubusang nakita sa sarili niya noon. Nakinig si Maggie ng mabuti. Tumango habang nagsasalita si Jelly. Nasa iyo na talaga yan noon pa, sabi niya. May mga tao lang talaga na kailangan ng isang pagkakataon para mapatunayan iyon. Kumuha si Jelly ng maliit na sobre mula sa kanyang bag. Actually, sabi niya, umaasa akong matutulungan mo ko sa isang bagay. Itinaas ni Maggie ang kilay. Ano yan? Inislide ni Jelly ang sobre sa mesa. Para kay Joe, lumambot ang mga mata ni Maggie. Yung matandang lalaki? Tumango si Jelly. Hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon. Pero dati, halos araw-araw siyang nandito. Alam kong nahihirapan siya at tinulungan ko kung kaya ko. Pero palagi kong hiniling na sana nakatulong pa ako ng higit pa.
Binuksan ni Maggie ang sobre at napasinghap. Nasa loob nito ang isang makapal na bungkos ng pera. "Jelly, ang laki nito." "Hindi ito charity," mabilis na sabi ni Jelly. "Simula lang ito. Kung sakaling bumalik siya, gusto kong malaman niya na may nagmamalasakit pa rin." Pinunasan ni Maggie ang mga mata niya sabay tango. Siguradong makakarating to sa kanya. Habang nagsasalita sila, biglang bumukas ang pinto ng diner. Napalingon si Jelly at napigil ang kanyang paghinga. Nakatayo sa pintuan si Joe. Mas payat na siya kaysa sa alaala ni Jelly. Ang kanyang mga damit ay luma, pero ang kanyang mga mata ay may hawak na kakaiba. Pag-asa. Napatingin siya kay Jelly at natigilan. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumayo si Jelly, ramdam ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. "Joe," sabi niya, nanginginig ang boses. "Ang saya kong makita ka." Umupo si Joe sa tapat niya. Umiling habang bakas sa mukha ang hindi makapaniwala. "Akala ko hindi na kita matatagpuan ulit." Ngumiti si Jelly. "Hindi mo na kailangang maghanap pa." Iniusog ni Maggie ang sobre palapit kay Joe. "Para sa'yo to," sabi niya. Nag-alinlangan si Joe. Tumitingin-tingin sa kanila na parang hindi makapaniwala. "Ano to?" Hinawakan ni Jelly ang kanyang kamay. "Ito ay isang bagong simula," sabi niya. Dahan-dahang binuksan ni Joe ang sobre. Napahinto ang kanyang paghinga at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sandaling tumigil ang oras habang nakaupo lang siya roon, nilulukob ng matinding emosyon. Pagkatapos, marahan siyang humugot ng isang gusot na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. "Matagal ko nang iniingatan to," bulong niya. "Hindi ko alam kung kailan ko may bibigay sa'yo." Tinanggal ni Jelly sa pagkatupi ang papel at binasa ang mahinang sulat kamay. "Balang araw, babayaran ko ang kabutihang ipinakita mo sa akin. Iniligtas mo ang buhay ko at hindi ko yun makalimutan." Tumingala si Jelly. Malabo ang paningin dahil sa mga luhang naglalandas sa kanyang mga mata. "Joe," mahinang sabi niya. Hinawakan ni Joe ang kanyang kamay at marahang pinisil. "Binigyan mo ko ng pag-asa nung wala na akong mahawakan. At ngayon dahil sa'yo, may panibagong simula ako." Ngumiti si Jelly. Puno ang puso ng init at galak. Matagal siyang nagtanong sa sarili kung ang maliit na gawa ng kabutihan ay may tunay na epekto. Ngayon, nakuha na niya ang sagot. Mas mahalaga ito kaysa sa anumang kanyang naisip noon.